Hello, Rosaki. Alam mo ay luwalhati, ikaw lang ang sasabayin.
So, good morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning. Ayan. So, ngayon po, tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. Pero bago po yun, gusto ko kayong batiin na Happy Lord's Day! Palapakan mo natin ang Panginoon dahil tayo po lahat ay namin dahil ang araw po na ito ay para sa Diyos at para sa Diyos lamang. Amen po ba? Amen. And ayan po, kaya po tayo dito dahil meron po tayong iisang naisin at ayon ay papurihan at awitan at sambahin ng ating Panginoon. Kaya naman po with that, inaalayahan ko po ang bawat isa na may kakayahang tumayo. Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama po tayo mag-alay ng papuri, ng pagsamba, ng tinig, ayan, ng isang mainam na pagsamba para sa ating Panginoon. Pero bago po mag-start, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos, ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na sadyang tapat sa buhay namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ang aming Diyos na malaki ang pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo at sa biyaya na patuloy namin nararanasan sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng aming mga pinagdadaanan sa buhay, ito man ay sa pamilya, ito man ay sa pag-aaral, pinansyal man ito, Panginoon, o sakit, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy, Lord, na ikaw ay kasama namin, Panginoon. At patuloy, Lord, na hindi mo po hinahayaan na maging rason ang mga bagay na yon upang huminto kami sa pagsamba at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Tanggapin mo po nawa ang pinagkaisahan namin na papuri at pagsamba na inaalay namin para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sabi po dito sa awit 34, verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at ililigtas ang may mga mapagsisigdiwa. So sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, alam po natin na meron pong pagkakataon na tayo po ay nakakagawa pa din ng kasalanan, yan, mga bagay na nagagawa natin na maaaring hindi nakapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon. Ngunit, sabi po dito sa awit, ayan, napakagandang reminders po nito para sa ating lahat na patuloy na nagkakasala sa Panginoon. Sinasabi po sa atin dito, nire-remind tayo na patuloy po tayo sa paglapit sa Panginoon. Yan, patuloy po tayong nahingi ng tawad sa Diyos. Andito po ang ating mga mapagkumbabang puso. No, sa aawitin po natin ngayon, sabi po dito, ang puso po natin ay luluhod sa Panginoon. Hindi po siya literal, pero alam po natin na yung heart natin ay nagsusumamo at lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Na meron tayong puso na handang sumunod at magpasako po sa ating Panginoon. So this morning, mga kapatid, na-encourage ko po kayo na samahan niyo po, sama-sama po tayo umawit sa Panginoon. And ngayong umaga ay aray po natin ang ating mga oras, ang ating mga tinig. No, hindi importante sa Diyos kung maganda, nasa tono ba tayo. But sabi nga, ang Lord ay natin sa ating mga puso. Yan. This morning, isipin natin na nag-worship tayo at ang kaharap natin ay ang Panginoon lang talaga. Amen po ba? So, napakasarap na umawit at sumamba sa Panginoon. Gamitin po natin to sa ating Panginoon. Puso ko'y luluhod
ay palaging pwedeng lumapit sa iyo, Panginoon. Palagi kami pwedeng umasa sa pag-ibig mo at sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Din sa mga church, patuloy natin awitan ang Panginoon at itaas natin ang Diyos sa ating mga buhay sa umaga ito. Sama-sama po tayong pumalakpak para sa Panginoon. Church, awitan natin ang ating Panginoon. Diyos, pagpapalang sa ating lubos-lubos. Sa lihat purihin ng Diyos. Purihin ang Diyos. Sabi na yan, palatahan po natin ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating pasasalamat at ang kadakilaan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hallelujah, Lord. Church, patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Tunay nga po na sa ating mga buhay, ang Diyos ay kailanman hindi po nagbilang. Amen po ba? Amen. At patuloy po natin gamitin sa pagsamba sa Panginoon ang mga bagay na ginagawa po niya sa ating mga buhay. Pag-isip pa lang po natin sa umaga ay nanay napalaking biyaya para nabigay sa atin ng Panginoon. Ang
salamat, Lord, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na kahit sa gitna man po ng suliranin, sa gitna man ng problema, Panginoon, pighatin, Panginoon, o kalungkutan, ikaw ay kasama namin, Lord. Minsan paawitan mo natin ang Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Ikaw po ang pinupuri namin, Panginoon, at sinasamba. Ikaw ang siyang dakila, Panginoon. Ikaw ang siyang tapat sa buhay namin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat ka pong awitan, karapat-dapat ka pong sambahin, Panginoon. Sapagkat kahit na ang bawat isa, Panginoon, ay merong suliranin, Panginoon, ang iba sa amin, Lord, ay maaaring merong kalungkutan, karamdaman, Panginoon, o problema, Panginoon. Salamat sapagkat pinapaalala mo sa amin, Lord, na mas malaki ang kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo, O God. Maraming salamat, Lord, sa nagdaang linggo na ikaw ang aming kasama, Panginoon. Sa buong linggo na yun, O God, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat, Panginoon, at iniibig mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bagaman, Lord, alam mo ang aming puso, kami ay nagkakaroon ng pagkukulang sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord, sadyang malaki ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At dalangin namin, Lord, na sa patuloy ng gawain na ito, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Lord, na-bless mo kami sa awitin, Panginoon, na-remind kami sa mga kantang inawit namin, Lord. Pero Lord, kami ay naniniwala na sa pamamagitan ng buhay na salita mo, Panginoon, ay patuloy na meron kang ipapaalam sa amin, O God. Na patuloy na ikaw ay mangusap sa amin, O God, as we hear your word, Panginoon. Kaya naman, Lord God, we pray na ikaw po ang mag-prepare sa aming mga puso, sa aming mga isip, maging sa aming mga tenga, Panginoon. Maging handa kami, Panginoon, at maging bukas kami na tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw po nawa ang muna sa gawain ito, Panginoon. At alam po namin, Lord, na lalabas po kami ng simbahan na ito na pinagpala at merong natutunan mula sa iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We offer you this day. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, kunin po ang Panginoong Diyos dahil siya ay tapat at mabuti sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Amen. Ayan, muli po, welcome ko po ang presence ng bawat isa na narito ngayon. Ngayon din po sa ating po mga kapatiran na nanonood via Alpila po. Welcome po sa ating worship service. Ayan. So, to welcome the presence of everyone po, maaari ko po bang aniyahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo at sama-sama po natin kamayan ang ating mga kapatiran. Let's go.
kapatiran mo. Pwede po ba matapin muna ang ating mga kapatid sa kanan at sa kaliwa at sabihin natin, kapatid, kamusta ka naman? So, mga nag-amigo, no? Parang sobrang bilis lang po ng 5 araw. Sobrang bilis lang ng nag-aakit sa linggo. Nagulat tayo, Sunday na naman. Ayan, wag po natin kakalimutan kamustahin ang ating mga kapatiran. Yes, I hope po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan niya. No? And alam ko po na iba't iba sa atin, sa ating mga kapatid, iba't iba po yung naranasan natin, iba't iba po yung estado ng ating mga buhay at estado ng ating mga puso. And with that, gusto ko lang din po sa inyong i-share itong verse na to from Pakayag 4 verse 11. Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan. Dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. And purihin po ang Panginoong Diyos dahil He knows what He's doing. Alam po ng Panginoong Diyos ang mga desisyon, ang plano ng Panginoong Diyos, at lahat po ng bagay na naranasan natin ay may dahilan at may rason. Ano man po yung sitwasyon natin sa ating mga buhay, no? May reason po ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Purihin po ang Diyos at hindi ko na rin po patatagalin pa. Dadako tayo sa ating regular announcements. And for our regular activities po, tuwing Wednesday, ginaganap po ang ating prayer gathering. Ayan, every Wednesday po ito, 7 p.m. hanggang 9 p.m. na pinangungunahan po ni Rev. Arnel Salcedo. Kung meron po kayo mga prayer requests, mga pasasalamat, thanksgiving po sa ating Panginoong Diyos, maaari niyo po itong i-share sa ating GC, sa group chat po natin na prayer meeting po yung name. Ayan, next. Kinabukasan naman po, Thursday, ang ating Thursday po ay ang ating conversational ako. And ang ating po conversational English, every Thursday po ito, sa ganap na 7 p.m. pa rin po. And mostly po ng ating mga ministry ay 7 p.m. Ayan, gabi po siya. And kinabukasan naman po, ng 7 p.m. din ay ang ating discipleship meeting. Ayan po. So, welcome na welcome po kayo dyan. And sa ating namang weekends activity and ministry, Saturday po ng 3 p.m. ginaganap po ang ating children ministry. Ayan po, sa ating mga kids dito. Ayan po, ano po yan, attendance po natin sa Saturday school. And nalalapit na rin po ang ating Christmas party ng mga kids. Kung meron po sa inyong gustong donate, mag-sponsor po ng food, or kung ano man po for prizes, gifts po sa ating mga bata, sa mga kids po, ay welcome na welcome po yan. And kinagabihan naman po ang ating praise and worship team. Yung Sun worship team po, 7 p.m. dun po ito. Ayan. Kanina nga lang po is nagkaraoke tayo dahil po sa availability din po ng iba nating members po. No? And syempre, kinabukasan naman po ang ating worship service. Ayan. Worship celebration po, katulad po ng gawain natin ngayon. 10 p.m. ay 10 a.m. po to 12 noon. Kinagabihan naman po ay ang ating Bible study sa mga youth naman po ito. Kung meron po kayo mga pamangkin, mga anak po na edad, natin charity 13 pataas po, welcome po yan sa ating youth ministry sa Bible study po. Welcome po kayo. And ayun naman po ang ating mga ministries and regular activities is week. Tuloy-tuloy po itong sa ngayon po, wala pa naman po tayo mga special announcements. Tawin lang po tayo dyan. And sa ating darating na ministries this December, alam ko po, mabibisi ang bawat isa dahil paparating ang Kapaskuhan. Nagde-decorate tayo ng ating mga bahay, nagbabalot ng mga regalo. And then, huwag po natin kakalimutan yung ating mga ministries this December, marami po ito. Next po. Wala na po. So, ngayon naman po, hindi ko na patatagalin pa. Akin po ibibigay na ito ba? Ay, mikropono. Kaya naman Arnel Salcedo na siya po maghahatid ng mensahe ng ating Panginoon sa ating mga visitor. Ayan. Sige po, welcome po muna po ang ating mga visitor. Habang nais po ni Pastor Arnel yung PPT. Ayan. Dito po sa aking kanan, welcome po sa ating mga regular attendees. Kay Brother JL. Brother JL. Ayan. Tsaka po sa akin yung mga pamangkins. Ayan. Namatid po sila ng
Saturday School kahapon. Ay, welcome na welcome po. Welcome po. Kila Manu, kila Kuya Jairo, and kay AJ, welcome po sa ating worship service. Ngayon din po sa aking kaliwa, sa kanan nyo. Ayan. Welcome po sa mga po sa kapuli Pastor Ernel, no? Kila Lia, ayan, and Arion. Ganun din po sa Orbeta family. Ayan. Purihin po ang Diyos sa inyong presensya this morning. At on behalf of Gaxi family po, no, kami po, nais namin iparating sa inyo ang aming lubusang pagkiramay po sa pagkawalan ng Brother Kenneth. Ayan, kami po ay nakikidalamhati sa inyo. And we're praying also po, no, sa patuloy na comfort ng Panginoon sa inyong pamilya. Welcome po muli. And ganoon din po sa ating mga youth and kay Sis, ano po? Lorna. Sis Lorna po, welcome po sa ating Sunday service. And Sis po, hindi po kayo unang araw po na nakadala po siya sa ating service. Sabi po ni Charlie, siya daw po yung ayan, thank you, Charlie, sa mga Sister Lorna, welcome po muli. Ate Lorna, and ayun lang po, welcome po sa bawat isa na narito ngayon. Purihin po ang Panginoon Diyos sa bawat niyong presensya. At patuloy po kami nagagalak na kayo po ay aming nakakasama sa ating pong worship celebration. Maraming salamat po, and ngayon po, dadako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon Diyos. Pinapakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor at ng sasaya. Maraming salamat po, Sister Jayman. Maraming salamat po sa lahat ng mga narito ngayon na ang pakay po ay sambahin ng ating Panginoon Diyos. At nasa dakot na po tayo ng kanya pong mensahe na mayroon po pamagat na lisinggan. Pag sinanin po ito sa Tagalog ay nakalulugod sa Diyos. Okay? Ayan po, lisinggan. Ang ating po na talata na tutunghayan ay nandito po sa Hebreo, Kapitulo 11, na talatang 5 at 6. Akin po babasahin. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kanilang buhay. Hindi na siya nakita kapag inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi na sa kasulatan, na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi tinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga tumahanap sa Kanya. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, maraming salamat po muli na kami ay sa lugar na ito magkasama-sama na tanging layunin ay kapatuwin kayo at sambahin kayo taas sa aming kalagitnaan at sa inyong presensya, Panginoon, magpakumbaba at umamin, Panginoon, na bahagi ng aming pagsama sa inyo ay ang aming po mga kaluluwa na naghahanda ng mensahe ninyo na aming pong tanggapin. Ito po ngayon yun, Panginoon. Lubuksan namin ang tayo namin sa lahat isipan at mga puso para ang salita ay muli matanim at tumili. Ito po Diyos ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Okay, so ang ating paksa ay sa wikang Ingles, pleasing God. Okay? Pamigyan natin ng kaluhuran ang ating pong Diyos. At ito nga gusto na ating pong tinunghayan, meron pong isang tao dito na binabanggit. Ang pangalan po niya ay si Enoch. Na ang sabi, siya ay inilipat sa kabilang buhay. O lahat naman, lumilipat sa kabilang buhay, di ba, kapag namatay. Pero kakaiba si Enoch dahil siya ang unang tao
na hindi nakakita ng kamatayan, bagkos siya ho ay kaagad na inilipat sa kabilang buhay sa piling ng ating Diyos. Parang paano kaya nangyari? Okay. Sagot ko, di ko alam. Pero parang masarap yung gano'n, ano? Hindi ka na makakatikim na kamatayan. Kundi express. Ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon sa kabilang buhay. Kaya tingnan natin, bakit? Sabi kasi sa kasalatan, sinasabi sa kasalatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya inilipat. So, ito po ang talata na nagsasabi sa atin na importante pala na mabigyan natin ng kaluguran ang ating pong Diyos. At isa po sa pwedeng mangyari sa atin ay hindi na tayo makatikim ng kamatayan because ay express na tayo sa kalangitan. Pero ito ang tanong, sino ba ang ating nais bigyan ng kaluguran sa mga panahon na ito? Yan ang pinakatanong. No? Sino ang gusto natin i-please? Sino ang gusto natin malugod? Ang tanong ay, yourself ba? Sarili ba natin? Okay? Meron mga taong ganito. Ang binibigyan nila ng kaluguran ay kanilang sarili. Pansinin ninyo sa mga advertisement ng mga bagay na produkto. Ano ang kanilang ginagamit na paraan para bilhin mo yung produkto nila? Isang paraan doon ay pag binili mo ang bagay na ito, sino malulugod? Sarili. Tama. Bakit? Sino ba yung bibili? Sarili. Sino gagamit? Sarili. Okay? So, makikita po natin na may mga tao, maraming mga tao, na ganyan po ang kanilang filosofiya. Ang mabigyan ng kaluguran ng sarili. Okay? Ayan. Sabi na pala ng salita na ito, sa Romans chapter 15, verse 1 to 3, sabi po rito, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Naku, hindi lang pala mga di mananampalataya ang merong ganyang hindi lang kaisipan, kundi tinatawag na sariling kagustuhan. Mayroong mga kapatid na hindi tumutulong sa mga mahihina, kundi sa kanila, importante ang sarili na mabuti pa na ng palataya dahil pabayaan ng iba pa. So yan po yung sinasabi niya. So sabi sa verse 2, each of us should please his neighbor for his good, to build him up, or even Christ did not please himself. Okay? So ang ating Panginoon, hindi niya dinais na magkaroon ng kaluguran ng kanyang sarili, kundi as it is written, the insult of those who all insult, you have fallen on me. Sabihin, yung mga maling paratang na sa ating binibigay, ay hindi na napunta sa ating Panginoong Jesus Cristo. Okay? So, ito po yung grupo ng mga tao, lumating sa loob ng simbahan, ang kanila pong tinatawag na nais-bigyan ng kaluguran, hindi yung kapatiran, kundi ang kanyang sarili. Pero tingnan natin ang ating Panginoon Cristo sa Mateo 3:17. No? Sabi rito, ang nagsasalita ay ang Ama na nasa langit, a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, with him I am well pleased." Ang Ama, lugod na lugod kay nino? Sa kanyang anak,
Sino yun? Ang Panginoong Jesu Cristo. Si Jesu Cristo, hindi niya binigyan ng kalupuran sa kanyang sarili, kundi ang kanyang Ama na nasa langit. Mateo 17:5. While he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him." Ito yung nangyari dito sa tuktok ng bundok na nagkaroon ng transportation ng ating Panginoon, at pagkatapos po ay nagsalita ang Ama at sinasabi na, ito ang aking anak. Kaya hindi sino makasama ng ating Panginoon sa transportation na sa bundok? Si Elijah at saka si Moses. Sino yung dalawang tao na yun? Mga bayani ng mga Israelita sa lumang tipan. Si Moises, sa bundok ng Horeb, tinanggap niya yung 10 utos ng Panginoon. Si Elijah naman, sa bundok ng Carmel, tinalo niya yung mga propeta at mga pare ni Reyna Jezebel. Dalawang bundok na meron pong significant history sa saysayan ng mga Hudyo. Pero ano sabi ng Ama? Hindi si Moises, hindi si Elijah, Elias, kundi si Jesus ang aking anak na lubos kong kinaluglugan. Okay? So, Jesus Christ did not please himself, but he pleased his Father. Now, next, kung may mga tao na piniplease sa kanilang mga sarili, pero namang tao na ang piniplease, okay, ang ibang tao. Well, walang masama doon. Okay? Kung halimbawa, piniplease mo yung magulang mo, okay. Okay. Mga kabataan, nagkabigayan ang card nito nakarang linggo. Pinakita niyo na ba yung card niyo sa mga magulang niyo? Natuwa ba sila? O namangha? O nagulat? Ano? Ano ang kanilang reaksyon? Nalugod ba? Yes. Ayan. Very good kung gano'n. Kung nalugod po sila. Ayan. So, meron mga tao talaga na piniplease natin. Okay? Pero, kumain na no? Meron issue ito. Sa John chapter 12, verse 42 to 43, sabi ko ay ganito. Yet at the same time, many even among the leaders believe in Him. Ito po, ang ating Panginoon Jesus, no? Okay? Noong siya nabubuhay pa, meron pong mga kontrabida sa Kanya. Sino po yung mga kontrabida niyon? Ang mga relihiyosong leader noong panahon na yun. Ang grupo ng mga Pariseo, Saduceo, at iba pang mga religious leader na nagtatrabaho nandoon sa templo. Okay, but because of the Pharisees, they would not confess their faith for fear they would be put out of the synagogue. May mga tao na naniniwala kay Jesus sa kanyang sinasabi na siya ay ang anak ng Diyos, anak ng tao, at siya ang sugo ng Ama dito sa lupa. Pero ang problema, ganito. Hindi sila makapag-open ng kanilang suporta kay Jesus, pagpanig kay Jesus, dahil meron silang takot dito sa mga religious leaders na ito. Okay? Sila yung mga tao na men pleasers. Okay? Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay nahadlangan sa kadahilanan na ayaw nilang kontrahin yung mga religious leaders na nandoon sa templo. Okay? 43, for they love praise from men more than praise from God. Okay? Kung pumanag sila kay Jesus, sino magsasabing nalugod?
ang Diyos. Pero, sino ang pinanigan ng mga tao ito? Yung mga religious leaders. Dahil ano ng kanilang takot na chapuela sila. Okay? So, ang tawag sa ganung mga tao, sa banal na kasulatan ay mga men pleasers. No? Okay? Tinapa natin ng isang talata. Galatians chapter 1 verse 10. Okay? Si Paul po ang sumulat ng letters to the Galatians at ang sabi niya rito ay, am I now trying to win the approval of men or of God? Okay? Sabi niya sa mga taga-Galatia at sa ating panahon ngayon, ako ba ay naghahanap ng pagsang-ayon ng mga tao o pagsang-ayon ng Diyos? Or am I trying to please men? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. So, sabi ng Apostle Paul, kung ako'y magiging isang men pleaser rather than not a men pleaser, okay, I will not be a servant of God. Okay? So, si Apostle Paul, hindi siya naghahangad na sa kayunan siya at aprubahan siya ng mga tao. Dahil hindi siya men pleaser. Ganon ang paninindigan ng mga taong men pleaser. Okay? Well, tignan natin, kapag nagkaroon ng tinatawag na issue, sino ba ang gusto mong mabigyan ng kalukuran? Ang sarili mo? Ibang tao? O ito? Ang Diyos. Sabi po rito, or am I trying to please men? Or am I trying the approval of God? So, tingnan natin ang mga talata na nagsasabi na we are to please God. 2 Corinthians chapter 5, verse 8 and 9. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So, we make it our goal to please Him. Sino yung Him dito? God. Yes. Okay? So, sinasabi po dyan ng Apostle po sa mga taga-Korinto, ito ang aming kumpiyansa. Okay? Malayo man ang kaluluwa sa aking katawan na ito at mapunta sa piling ng Panginoon. Ang akin pong goal ay ang mabigyan ko ng kaluhuran ang Diyos. Okay. Ito pa isa. 1 Corinthians chapter 10 verse 5. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. So, tingnan natin, sabi rito, God was not pleased. Hindi nalugod ang Diyos. Sino yung tinutukoy dito na hindi nalugod ang Diyos? Ito po ay pupunta tayo sa kasaysayan ng mga Hudyo. Nang sila ay nakalaya na mula sa Egyptyo, nagtakbay sila patungo sa lupang pangako. Pero ito ang nangyari. Nung malapit na sila pumasok sa lupang pangako, kinulang sila. At sila nagkulang. Pananampalataya. Bakit? Kasi sila po ay malapit na. Abot tanaw na. Kaya lang sabi ng mga leader nila, kasama si Moises, magpadala tayo ng mga tiktik, mga espiya, para malaman natin kung sino ang mga taong nandoon sa Kanaan. At kada isang tribo, isang espiya. 12 tribo sila, 12 espiya. Pumunta doon sa Kanaan. Bumalik, meron silang dalang mga produkto galing doon sa lupang pangako. Kaya sabi ng Panginoon, ang lupang pangako na yan ay flowing with milk and honey. Na ibig sabihin ay masagana. Masagana, may kasaganaan sa lugar na yun.
nung bumalik yung 12, sabi nga, ako, ang daming tanim doon, ang daming mga anihing mga kung ano-ano doon. Ito yung halimbawa ng aning pong na pitas. Ba, tuwa yung mga tao. Sabi ng mga tao, sige, punta tayo doon! Punta tayo doon! Kaming 2, yung 10, ang sabi ay, teka muna, huwag kayong magmadali. Sabi ng mga tao, mga leader, bakit? Kasi yung lugar na yun, masagana. Pero ang mga nakatira doon ay mga higante. Naku po. Yung kanilang mga kuta, aba ay napakataas ng mga bakod. At dahil mga higante sila, itirisin lang tayo para mga tanggam. Wala tayong kapanapanalo doon. Sabi ng 10. Pero sabi ng 2, no? Si Josue at saka si Caleb, sabi, teka muna. Totoo, ganun talaga sila. Pero, matatalo natin sila dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, sabi ng 2. Kasama natin ang Diyos. Sabi ng 10, hindi, matatalo tayo, huwag tayong tumuloy. Palakasan sila ng sigaw. Sino ang kinampihan ng mga taong bayan? Siyempre, mas marami. Yung 10. Naku, sabi nga, huwag na tayo tumuloy dyan. Itirisin tayo. At dahil doon, nagalit po yung Diyos sa kanila. So, alam niyo, yung henerasyon ng mga tao na yun, mga Hudyo, nagaling sa Ehipsyo at papunta sila sa lupang Kanaan. Ang lahat ng henerasyon na yun, hindi nakapuntong sa lupang Kanaan. Ang kanilang mga bangkay, ang kanilang mga labi ay nagkalat doon sa ilang. Sa disyerto, sa ilang. Wow! Bakit? Kasi nga, hindi sila naniwala. Hindi sila naniwala. Ito sinasabi, God was not pleased with most of them. Ano sa tola? Kahit si Moises at yung kapatid niyang si Aaron at saka si Miriam, no? Hindi yun nakapasok sa lupang pangako. Doon sa buong henerasyon na yun, 2 lang ang hindi namatay. Sino po yun? Si Josue at saka si Caleb. Sino nga uli yung 2 na yun? Yung 2 tik-tik. Yung 2 espiya. Ano? Mayroong pananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat nais nilang bigyan ng kaluguran ng Diyos. Okay? So, it is God. Ang Diyos po ang nais natin bigyan ng kaluguran. Ito pa po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 14 and 15. Sabi po rito ay ganito. For you brothers became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own countrymen the same things those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus Christ and the prophets and also drove us out. This displeased God and are hostile to all men. Okay? So, ito makikita natin, mga kapatid, na kapag ang mga tao ng Diyos at mga gawain ng mga tao ng Diyos ay kinontra, pinusig. Ano sabi ng talata? Hindi nalulugod ang Diyos. Okay? So kung hindi nalulugod ang Diyos, ano ginagawa ng Diyos sa mga hindi niya kayo naluluguran? Alam niyo na. Amen. Talakayan natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 18. For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagbibigay ng commendation, approval, and pleasing. Okay? Hinampan natin ang isa pa na talata.
Ephesians chapter 5, verse 7 to 10. Okay? Ito na lang, sa verse 10 na lang. Sabi rito, and find out what pleases the Lord. Okay? Tingnan natin. Ano ba yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos? Pwede na po ba tayo? Gusto niyo po ba? Colossians 1, 9 to 10. For this reason, since the day we heard about you, sulat ito ng Apostle po sa mga taga-Colossians, sabi niya, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order, that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Okay? So, kaya Apostle Paul, sabi sa mga taga-Colossians, pinag-pray ko kayo, pinapanalangin ko kayo, na kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa lahat ng paraan. Okay? At yun din ang prayers ko para sa inyo. Na maging kalugod-lugod kayo, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Amen po ba? Gusto niyo po ba yun? Okay? Ayan, tingnan natin. Balikan natin. Ano po yung ating aim? Sa 2 Corinthians 5:9, sinasabi dyan, we make it our goal to please Him. Ano yung goal natin? To please Him. Who is Him? God. Hallelujah. Okay? So, hindi pala sarili natin. Hello? We don't want to please ourselves. Alam po ba yung kanta ni Whitney Houston? The greatest love of all. Ano daw yung the greatest love of all? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love God. God? Myself. Is the greatest love. Wala sa Bible. Okay. Well, yes, you love yourself, but sino? Between you and God, who do you love first? Yes. Sabi na, the greatest commandment is to love God with puro yung all. Okay, not 50%. Okay? So, our goal is to please God. Punta kayo rito, para i-please nyo ako? Para i-please ninyo yung kaibigan nyo na nag-invite sa inyo? Para i-please ninyo yung magulang nyo na nagsabi sa inyo, magsimba ka? O may nagsabi sa yung tao, doon, sa Black Faith to Black for God Almighty Community Church International Ministries. Punta kayo doon. Okay? Tayo po, masumpungan ng Diyos na nangin ito dahil ang gusto natin is to please God. Amen po ba? Agree po ba tayo? Very good. Yun po yung goal natin. Now, kasi nga, not everyone is pleasing to Him. Hindi lahat ng tao gusto ko i-please ang Diyos. Bakit? Ang gusto na i-please, narili nila. Ang gusto na i-please, ibang tao. Not God. And to please God, we learn how to do that. In Ephesians chapter 5, verse 10, ang sabi ko rito, and find out what pleases the Lord. Aralin mo kung paano magbigyan ng kaluguran ang Diyos. Amen po ba? Since gusto mo na malugod ang Diyos, alamin mo kung paano. Pwede na po ba tayo? May please Him in all things, Colossians chapter 1:10, may please Him in every way. Okay? Now, tingnan muna natin yung benefits. Ano po ba yung pakinabang kapag inulugod
makes even his enemies live at peace with him. Okay? Pinatento rito ang inaaway ng kapitbahay nila. Inaaway ng magulang nila. Inaaway ng mga kapatid nila. Inaaway ng mga kung sino-sino dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Okay? Eto, kapag binibigyan mo ng kaluhuran ang Diyos, gagawa ng paraan ng Diyos para ano? Kahit na yan umaaway sa'yo, ay ano? Sasabihin sa'yo, peace tayo. Hindi ka naaawayin. Totoo ba yun? Totoo? Totoo? Okay. Ewan ko. Pero, may malaking sabihin natin, punto yung isang kapatiran. Dati noon, siya hindi ko nakakilala sa Panginoon, siya ay utang-utang. Low. Problema, dahil sa kapipitan, hindi siya nakakabayad. Nakakilala siya sa Panginoon Diyos. Nagbago buhay niya. Okay? So yung tangan niya, isigil siya, at tinulungan si Diyos na makapagbayad. So ano nangyari? Hello? Inaway ko ba siya? Hindi na. Eto, matindi. Dumating sa punto na yung dating niraman niya na hindi niya agad nabayaran, pero nakakilala sa Panginoon, nabayaran na niya, sila naman ang lumapit sa kanya para ma-utang. Okay? Ano nangyari? Pinautang niya. Naway ko ba siya? Hindi na. Naging close na siya. Wow. Totoo ba yung pastor? Hindi ka sabihin ko sino yun. Okay? Confidential. Okay? Pero po sinasabi nito ng Proverbs 16 verse 7. When a man's way are pleasing to the Lord, He makes even his enemies, mga kaaway niya, live at peace with Him. Sasabihin ng mga kaaway niya, peace tayo. Bakit? Ang Diyos nasa iyo. Nakita namin magmula dito, inangat ka ng inangat ng Diyos. Ano sasabihin ng mga kaaway mo? Peace na tayo, friends na tayo. Pwede ba? Kung ano yung sekreto mo, sabihin mo naman sa akin para umangat ka. Amen? Amen po ba? Okay. Ito pa. Benefits of pleasing God. Luke chapter 2, verse 12 and 14. This will be a sign to you. You will find okay? Paskuhan ito. So, sabi ito, peace to men on whom His favor rest. Okay? Kapayapaan ang ibibigay ng Diyos sa mga tao kanyang kinalulugdan. Hello? Pasko ngayon. Okay? Ha? So, if we please God, then we will be blessed. 1 John chapter 3, verse 21 to 22. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him. Okay? So mga kapatid, anything na hingin natin sa Diyos, kung ang purpose, kung ang dahilan ay nais natin siyang bigyan ng kaluhuran, ibibigay sa atin na Panginoon. Amen? Okay? Now let's go to another verse. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay, the word he stood the test, ibig sabihin, was able to please God. Okay? And ano ang reward niya? The crown of life. Okay? Sinasabi rito
ang nakasubok na magsuot ng corona? Nakasuot na ng corona? Meron? Noong nakaraan, birthday party nung aking apo, ginawa sa Jollibee. Nakasuot ako ng corona. Corona ng Jollibee. O, di ba? I-picture pa nga ako doon eh. Para tuloy kung saan yung nakasabataan yun. Okay. Ito naman, crown of life. Saan to ibibigay ng Panginoon sa atin? Doon sa kabilang buhay. Okay? At bakit ibibigay ito sa atin ng Panginoon? Kasi we please God. Okay? If we are a God pleaser, our reward is a crown of life. In that, okay. Then, now, huwag tayo mag-assume. No? Ano sabihin sa assume? Mag-akala. Na kung magbawa ay, okay, bibigyan ko ng kaluguran yung sarili ko, bibigyan ko ng kaluguran ng ibang tao, pwede ko rin bigyan ng kaluguran ang Diyos. Okay? Pero, siyempre dapat may priority yan. Hindi ang Diyos ang huli, kundi ang Diyos ay ang una. Okay? May mga tao, ganyan ang kaisipan. Sabi sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to failure, death. Okay? Ito, through knowledge, we can please Him. Colossians chapter 1 verse 9 to 10. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, tayo nakakilala na sa Panginoon Diyos. Hello? Dapat patuloy natin siyang kilalanin. Paano natin makikilala ang Diyos? Sa Kanyang banal na salita. Hello? Okay? Pagkat ang buhay ng Kristiyano ay nagsisimula sa pagiging saktol, ito yung metaphor. Paghalimbawa, lumalaki, lumalago, at para sa lumaki, lumago, ano kailangan niya? Sanggol, gatas. Nung lumabas na sa pagiging sanggol, karne. Salita ng Diyos po yun. Okay? Solid food. Ano pa? Tinapay. Tinapay ng buhay. Salita ng Diyos. Ano pa? Honey. Tamis. Anong tawag doon? Dessert. Okay? So, ang salita ng Diyos is a complete, kompletong ano po yun? Pagkain ng ating mga kaluluwa. Ano mang kung estado natin sa ating pananampalataya. Okay? So, patuloy po tayo na makilala ang Panginoon. Next is faith. Okay? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Ano po yung faith? Okay? Simple lang. Naniwala ka. Okay? Sumampalataya ka. Alam yung salitang sumampalataya? Okay? Spell nyo po yun. S-U-M-P-A-L-E-A-Y. Sumampalataya. Hatiin nyo yun. Ano yung nabuong salita? Sumampa. Okay? Sumampa. Kailan natin ginagawa yung sumasampa tayo? Tama kayo. Pag pupunta ko kayo ng Area 1, pupunta kayo ng Area G, pupunta kayo ng SM, pupunta kayo ng bayan, dyan sa kanto, pinaparan niyo yung jeep. At pagkatapos, hihinto yung jeep sa'yo, at pagkatapos, pupunta ka sa likod, andun yung estribo, papasok ka sa estribo, at dalawang paa mo ang iaakyat mo dun sa estribo. At saka uupo ka dun sa upuan. Yung po yung ibig sabihin ng salitang sumamba. Nakakita na kayo isang tao,
Patapos parahin yung jeep, pumunta sa may estribo, yung isang paa nasa estribo, yung isang paa nasa lupa pa. Palagay nyo, aandar yung jeep. Hindi. Ano sasabihin sa'yo ng driver? Baka mamurahin yung jeep. Ay, ano ba? Sumampa ka na! Okay? So, ano gagawin mo? Isang paa lang isasampa mo? Dalawa, nakauupo ka. Tanong, kung sumampa ka ba, tingnan mo yung driver? Ha? Pamukha ni Max Alvarado to, baba na ako. Ay, hindi nila. Sama ng mga nito. Makababa na nga. Eh, nakita niyo, wow, kamukha ng tatay ko. Ang galing mo, kapit bahay ko to. Hindi ako nito. Kapit bahay ko. Masalimbi! Okay? Ano yung sabihin mo? Yung sumampa ka, naniwala ka na yung driver na nagmamaneho, ihakakit ka sa pupuntahan mo. Bayan, L1, LG, SM, baklaran pa. Malayo na yung nalan. No? Okay? Ito yung sabihin ng salitaan, pananalig. Nagtitiwala ka. Tanong ito, yung driver na paniwalaan mo, yung Diyos hindi. Ha? Yung driver, tao siya, katulad mo. Okay? Ha? Pero yung Diyos, di mo paniwalaan. Kaya sabi, without faith, it is impossible to please God. Wala kang pananampalataya, hindi mo mabibigyan ng kaluhuran ng Diyos. Okay? Bakit? Una, sasabihin mo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Malulugod ka ba sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan? Hindi, di ba? Dahil hindi ka naniniwala, hindi mo siya bibigyan ng kaluhuran. Kaya nga, it's impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kapatid. Okay? Isa sa mga importante bagay na magagawa mo to please God is to have faith in Him. The next, family. Colossians chapter 3 verse 20. Tingnan ninyo, ha? Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Okay? Mga kabataan. Sabi po rito, children, mga kabataan, obey your parents in everything. Sumunod ka sa iyong magulang. Okay? Pag sumusunod ka sa magulang mo, hindi lang magulang mo matutuwa sa iyo. Alam mo, sino ba yung matutuwa sa iyo? Ang Diyos. Amen? At pag natutuwa ang Diyos, ano ginagawa ng Diyos sa mga kinatutuwaan niya? Pinagpa-pangalan niya. Actually, may isa pang verse. May kaugnayan ito. Okay? Kapag kayong mga bata ay sumusunod sa inyong mga magulang, hindi lang matutuwa ang Diyos sa iyo, hindi kanyang bibigyan ng pansin. So, anong kaugnayan ng pansin? Hindi pa kumakain tayo ng pansin at sa kasabihan, ang pahaba na buhay. Okay? Pero yung totoo, hindi pansin na nagpapahaba ng buhay natin. Sino? Ang Diyos. Ang pangako ng Diyos, ang mga bata, sumusunod sa mga magulang nila, ay makakaranas ng mahabang buhay dito sa mundo. Hello? Yung mga bata dyan, narinig niyo po si Pastor? Ha? Okay? Pag sumusunod kayo sa mga magulang nyo, hindi na kayo dapat kumain ng pansin. Kasi mahahabain na ng Diyos ang buhay ninyo. Sabay sa 1 Timothy chapter 5 verse 4. Okay. But if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family. So, paying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Ibig sabihin, kayo, mga anak, at mga apo,
pagka inalagaan ninyo ang inyong mga nanay, tatay, lolo, lola, sa kanilang pagtanda, natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos sa atin. Amen? Okay? Alam nyo, hindi masyado kailangan paliwanag yun sa ating mga Pilipino. Kasi nga, bahagi na ng kultura natin na sa loob ng tahanan, mga tatay, nanay, kasama ng mga anak at mga apo. Okay? Sa United States, meron silang tinatawag na home for the aged. Pagka tumanda na, yung dinadala. Okay? Tatay, si lolo, si lola, tanda na, pero andyan, si anak, si apo, inaasikaso ang kalamdaman. Okay? Okay ba? Ha? Okay. Bagay na ng kultura natin eh. Okay? Pero, yun nagpagsunod sa utos ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 24, endures hardship with us like a good soldier of Christ Jesus, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Okay, ito, mga sundalo. Sino sa inyo rito ang nasa senior high na meron CAT? Tama, CAT tama. Yes. Okay? So, yung mga meron kayong mga kamag-anak na o hindi sundalo, pulis, hindi pulis, piloto, kapitan. Okay? Tatawag ko doon ay mga armed forces. So, tayo po, bilang mga Kristiyano, ay meron din ganyan. Meron tayong commanding officer. Sino ang commanding officer natin? Sino? Si Pastor? Hindi o. Pare-pareho lang tayo. Masundalo. Ang commanding officer natin ay si Jesus Christ. O bilang mga sundalo, ang ating gusto bigyan ng kaluguran ay ang ating commanding officer. Okay? So, next is, ito, no? How to please God? Magkaroon tayo ng tawag na kabanalan, purity. Romans 8, verse 7 to 8, the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Kung ang pahirarin po natin ay ang ating dating pamumuhay na makasalanan, hindi po nalulugod ang ating Diyos. Ngunit kung tayo po ay sumusunod sa utos niya na matuwid na pamumuhay, nagtutuwa at nalulugod po siya sa atin. Galatians chapter 1, verse 10. Am I now trying to win the approval of men or of God? No, I'm trying. Or am I trying to please men? If I was still trying to please men, I would have been a servant of God. Ibig sabihin mga kapatid, ganito lang yan eh. Gusto mo magkaroon ng decision sa buhay mo. Okay? Isa sa magiging tanong mo ay ito. Okay. Magtatapos na ako ng kolehiyo. Ano ang gagawin ko? A. Maghahanap ako ng trabaho. B. May pagtawag ng Panginoon sa akin para maglingkod sa Kanya. Okay? So, ano ang gagawin ng isang game changer sa pag-iisip mo at pag-decide? Ito. Alin sa dalawa na ito ang makapagbibigay kalikuran sa akin Diyos. Magtrabaho ko, is good, makatulong ako sa pamilya ko, o maglilingkod ako sa Panginoon. At ako ay magiging isang pastor, misyonero, o kaya isang guro na kanyang salita. Hello? Okay? Whom do you want to please?
your employee, employer, or your... So, ganun po, pagka gumagawa tayo ng decision sa buhay natin, tayo po ay magtatanong, ang gagawin mo ito, maglulugod ba ang Diyos o hindi? Amen po ba? Okay. So, dito po sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, do your best to present yourself to God as one approved. Okay. Approved. Sabi ng approved, nagbigay po tayo ng kaluguran sa Diyos. A workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of God. Last question. Balikan po natin. Mga kapatid, do you want to please God? Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, narito po kami sa inyong harapan. Alam niyo po ang aming mga puso, alam niyo po ang mga bagay na kinakaharap po namin, na kinakailangan gawa namin ang desisyon. Panginoon, sa desisyon ito, nagagawin po namin ang isa sa prinsipyo ng pagbibigay ng gabay. Kaya sa tanong, ay ang tanong, the Lord is pleasing to you? If it is, I'll do it. Following you, obeying you, and giving you. Be a pleasing to you. If it's not, Lord, then I will not do it. Hindi ko siya gagawin. Dahil hindi kayo malulungkot. So, Panginoon, ang salita niyo ito, at ang prinsipyo ito ay matapay sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ana, sa magandang mensahe ng ating ang Panginoong Diyos. Tayo po ba ina-bless sa message ng ating Panginoon sa araw na to? Amen po ba? Amen. Ayun po, patuloy po tayong mag-ask sa Panginoon ng guidance na tayo po ay tulungan niya na siya ay may peace. Kasi kung tayo lamang po, we go short every day, lagi po tayong bawat segundo, bawat oras tayo po ay nagkakasala. Humingi po tayo ng sa Panginoon ang guidance po na natulungan niya rin tayo. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang mensahe at kaya naman po tayo ay dadako sa paghahatid ng ating ikapulong. Sige, maaari na po natin ilagay sa ating offering box sa ating pong mga tithes and offering.
mabuti at tapat, Panginoon, aming kapong pinasalamatan sa umagang ito na muli ipinakita mo sa amin ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. So, Lord, narito po ang aming paghandog, tanggapin mo nawa ito at magamit, Panginoon, para sa kalalawak ng inyong ministeryo. Lord God, patuloy niyo po i-bless ang buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Ibuhos niyo po ang pagpapala ng siksik, ligdig at nag-umapaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kami tulungan na maging tapat sa inyo at sumunod, Panginoon, sa bawat niyong utos sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po sa inyong mensahe at sa inyong lubusang pagpapala na patuloy na ibinubuhos sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng lamang Jesus. Amen. Bawat, bibigay ko po ang mic kay Pastor na. Tayo po lahat ay tumayo at bago po sa pananalangin at mamaya po ay ang pangunas. Magkaya po tayo sa diwa ng pananalangin. Makilang Diyos, aming amang nasa langit, kami po ay lumalapit po sa inyo, nagkakaisa ang aming mga puso, aming mga diwa. Meron po kayong ilalagay sa aming mga puso ngayon, mga pamilya na nasa aming kalagitnaan, Panginoon, ang Lasso family, si Sister Nisa na nasa pagamutan sa ngayon dahil sa kanyang karamdaman, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na siya po ay pagalingin ninyo ang anumang bagay na tumubo sa kanyang pong balikan, braso, ay aming sinasawa sa pangalan ng Panginoon. Karamdaman ay mapalitan ng kagalingan. Katulad ng ginawa ni Panginoon sa kanyang hukita na noon ay namaga at ginawa ng operasyon at yun po ay lumubog. Hukita na bumubog. So, Panginoon, ganoon din po, iulit ninyo ang inyong po proseso ng pagpapagaling sa kanya naman, sa kanya po balikan. Panginoon, amin din po itinatas sa inyo ang anak po ni Pastor Ray na ngayon ay nakakonfine sa UNC dahil sa sakit na dengue. Nadalangin namin, Panginoon, na si John Jordan ay gumaling, Panginoon. Hihingi kami, O Diyos, ng isang bala sa iyo, Panginoon. Kakaisa ang aming mga puso, Panginoon Diyos, na ang batang ito ay inyong pong babangon, pagkagalingin, at aalisin, Panginoon, ang mga mikrobyo ng dengue sa kanyang katawan. At ibabalik po, Panginoon, ang kalusugan sa kanya. At dalangin din namin, Panginoon din, maging ang pamilya Ortega, kayo po nakakaalam, O Diyos, ang isang haligi sa kanilang tahanan ay nilang kinuha. At dahil po dyan, Panginoon, sila po ay nasa katatayuan na walang isang nasasagutan. Ngunit, Panginoon, kayo po ang kanilang sandalan, Panginoon. Sa kanila pong mga pangangailangan, kayo po ang mag-provide, O Diyos. Kayo po ang kumilos upang sa gitna ng sitwasyon ito ay kayo ang maging mapaghuhugutan nila, Panginoon, ng kalakasan, mapaghuhugutan ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran na naharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay, tunay, Panginoon Diyos, na maraming mga bagay silang pinag-iisipan, pinukonsulta, at pinibigyan ng pansin. Subalit, Panginoon, ang prinsipyo na inyo pong nilagay sa aming bagay ito, ang siya maging patnubay nila, O Diyos, sa mga desisyon na kanilang gagawin. At walang iba ito, kundi alin ba ang makapagbibigay kalulugan sa inyo. Yun po, Panginoon, ang kanilang tuntunin. Yun po kanilang tuntahan. Yun ang kanilang tumuhin. Yun ang kanilang sundin. Yun ang kanilang gawin, Panginoon. Kapag kayo ang nais namin na pagbigyan ng kalulugan. Panginoon,
Naniniwala po kami, O Diyos, na kayo ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. At yun ang gusto nyo na mangyari sa amin. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo kapagkat kulang-kulang 11 buwan na ang inyo pong biyayang pinadaan sa aming karumihan. At meron po kami isang concern ngayon, Panginoon. Ayon po sa weather newscast, meron pong nabubuo na naman ng masamang panahon at meron na siyang pangalan kung papasok po sa PAR. Panginoon, ulit, dinadalangin namin sa inyo, kayo ang Diyos na kaligtasan. Kung ito ay maghahatid pa uli ng mga pinsala sa aming pong bansa, Panginoon. Tunawin mo ito, lisawin mo ito, Panginoon Diyos. At sa ganon, sa pagpasok po ng kapanahunan at sa buwan ng Disyembre, panahon ng paggugulitan ng kapanganakan ninyo, Panginoon sa Kristo. Kami, Panginoon, ay at least ay hindi maaabala ng masamang panahon. Pagkus kami, O Diyos, na naglalayon na ang aming mga pamilya ay magkatipon-tipon, ang mga mahal namin sa buhay ay magkita-kita, Panginoon, at kayo ang pasalamatan, kayo ang mataas sa aming kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, na ang buwan ng Disyembre is a month of celebration. Celebrating hope, Panginoon, pag-asa, kapagkat kayo ang aming po pag-asa, Panginoon Jesus. Lord, pagpalain po ang bawat sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na kayo ang magpala ng lubos-lubos sa bawat isa, sa bawat pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsasabi na pagkakalan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos. Dito po nagtatapos ang ating Sunday service. Mangyari po na pakikamayan po ang ating mga kapatid bago po tayo bumaba. And God bless po everyone. Kita-kits next Sunday.